Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng local news update. Tungkol ito sa pahayag ni Senate President Tito Soto na nasasaktan na siya sa mga batikos kanya. Grabe daw ang batikos. Ito. Inamin ni Senator Tito Soto na labis siyang nasasaktan sa mga mababagsik na komento sa social media na tumatawag sa kanya bilang tuta o tuta Soto. Sa gitna ng umiinit na usaping pampolitika, sinabi ng veteranong mambabatas na hindi niya inakalang aabot sa ganitong antas ang mga personal na atake mula sa kapwa Pilipino. Ayon kay Soto, sanay na siya sa batikos at kritisismo bilang isang lingkod bayan. Gayunman, iginiit niyang may malaking pagkakaiba ang pagpuna sa palisiya at ang pag-atake sa pagkatao. Para sa kanya, ang ganitong uri ng pananalita ay hindi nakakatulong sa makabuluhang diskurso at lalo lamang nagpapalalim sa pagkakahati-hati sa lipunan. Ito ang kanyang exact na pahayag. Hindi po ako tuta. Tito Soto po ang pangalan ko. Pahayag ng Senate President kasabay ng panawagan na ibalik ang respeto at maayos na talakayan kahit sa gitna ng hindi pagkakasundo sa politika. Okay, so nananawagan siya ng respeto, di ba? Ito lang ang masasabi ko. Di ba, kasabihan, love begets love, respect begets respect. Ibigin mo yung kapwa mo at dahil nagpakita ka ng pag-ibig, iibigin ka rin. Most likely, ganun. Ganun din. Pag irespeto mo ang iyong kapwa-tao, re-respetuhin ka rin. So ito, nasasaktan siya sa mga tumatawag sa kanyang tuta dahil hindi siya nire-respeto. Ang tanong, yung desisyon ng Supreme Court, final na pagbasura sa impeachment case ni BP Sara, nerespeto ba niya? O sinasalungat niya ng todo to a point na inaakusahan niya ang mga maestrado ng judicial overreach. Ano pa yun? Hindi alam, unfamiliar si Justice Lunen sa rules of Congress. So, kung minsan, ako hindi ko siya hindi ko siya tinawag na tuta. Kaya lang, naiintindihan ko ang sentimento ng mga galit sa kanya dahil ang nakita kong dahilan ay yung itong pinaka-latest yung klaro na, nagdesisyon na, unanimous decision. Tapos ayaw pa niyang tanggapin. Mabuti pa si Senator Lacson. Whether you agree or not, we must respect the decision of the Supreme Court. They are not called gods of Padre Paora for nothing. Ganun ba? Paano? Talagang babatikusin ka.
Kung ganyan ang ano mo na, hindi ka nga abogado. Tapos, ang lumalabas, mas magaling ka pa sa mga 15 justices sa Supreme Court. Talagang, di ba ang kasabihan, whatever you sow, you reap. Ganun yun. Oh, sino sa mga senador na grabe ang atake ng ganong may personal na ang dating? I think silang dalawa man lang ni Silang dalawa lang ni Senator Lacson. Kasi si Senator Lacson may tinatawag din siya ng kung ano-anong pangalan. Silang dalawa. Dahil sa mga stand nila sa yan lang ang but anyway, mabuti at inamin niya dahil tao lamang ang So, hindi ba niya sasampahan ng kaso ang mga nagtatawag sa kanya ng tuta? Sabi ng Supreme Court, huwag kayong masyadong sensitive. Kung public official kayo, that's normal na batikusin kayo. Di ba? So, hindi naman siguro libel yung tatawagin ka na tuta. Paano ba nagsimula ito? Yung tinawag siya na tuta. Hindi ko siya tinatawag na tuta, just for the sake of discussion lang ito. Nagsimula ata ito nung umupo na siya na di ba, na nagkaroon ng kodita. Siya na ang Senate President. Ayun. Tapos, yung isang engineer ng DPWH, si Bryce Hernandez ata, panahon pa ni Senator Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman na cite in contempt, na ikulong na. Nung siya ng presidente, isang tawag lang ni Martin Romualdez na pwede bang ilabas, ilipat sa PNP Custodial Center ata, pumayag siya. Kaya, ang alam ko, yan ang simula nga naging yung mga galit na mga netizens, tinawag na siyang tuta ka ni Romualdez. Kaya nga pati sina Senator Marcoleta, Senator Bato, nagreklamo rin. Naging mainit na talakayan yan. So, ganyan yan. Whatever you sow, you reap. Para irespeto ka, respeto mo rin ang iyong kapwa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, flincent, so yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad nimo nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na kagiro nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw kol. Ay, samot ko lipay kay di naman ko pa palit og sin kay matay trabaho. Kuha na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay Oo. Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay mo na ni ang gero nga ipanghatag mga lansa. Ginoo. Nanay. Kansel. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud daghan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinahanglan og tabang karon.
Salamat sa Ginoo, salamat ni sir. Salamat ni sir. Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani Dali sa Ginoo. Ang makatop namin. Salamat kayo. So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugaw nguna. Matabangan si nanay. Salamat kay nay. Salamat kayo tungod sa akong kanuya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.